Hello mga lalabs, mga vayots. Good morning once again. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Araw ngayon ng Kalayaan sa Pilipinas. Ang tanong, malaya po ba tayo mga Pilipino, lalo na sa administrasyon ni Bongbong Marcos? Pag-uusapan natin yan. At isa pa nating topic ay si Inday Sara, hindi nakatiis. Nagsalita na sa wakas dahil yun ang gusto natin, no? Na magsalita siya about sa nangyari dyan sa Kingdom of Jesus Christ, na kung saan nilosob ng mga walang hiyang SAF no, na nagpagamit dito kay Abalos at kay Bongbong Marcos, no, na nangharas, nanakit, nanadyak, nanipa doon ng mga inosenteng mga taong walang kalaban-laban sa mga miyembro po ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy. So kahapon, maraming mga napanood akong balita na si BP Sara daw ay kinampihan si Kibuloy at kinontra na daw si Pangulong Bongbong Marcos dahil dito sa kanyang pahayag kahapon, June 11. Ayon dito sa pahayag ni BP Sara, dito to sa kanyang Facebook page, no, Inday Sara Duterte. Sabi dito, nakiisa ako sa mga nananawagan ng maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa, which is yun naman talaga ang dapat dahil ang ating mga men in uniform, lalo na ating mga kapulisan, yung kasundaluhan po natin ay sila yung tagapagtanggol ng ating bansa. Mga kapulisan ay yun din tagapagtanggol ng mga mahihirap na inaapi ng mga Pilipino. So pareho lang yan sila ng Armed Forces of the Philippines. Pero ang nangyari sa ating mga kapulisan, no, sa SAF, na imbes na kayo ay nagtataguyod ng kapayapaan, magtanggol sa mahirap, kayo pa yung nangharas, nanakit sa mga taong walang kalaban-laban. Hindi naman yun grupo ng mga rebelde, terorista. Wala, hindi aktivista na nagrarally dyan sa kalsada. Hindi sila ganyan. Sila ay mga nananampalataya, nagsasamba that time. Pinasok ninyo, wala kayong warrant, kahit arrest warrant man lang dahil hindi sila ang nagdala eh. Yung PNP at si IDJ, diba, isa doon sa kanila. So pinasok nila na wala silang dokumento, tapos sila pa yung galit, sila pa yung nanakit sa mga tao doon. At Diyos ko po, may talagang utos dito si Bongbong Marcos na talagang planong kubkubin, angkinin ang lahat ng pag-aari ni Pastor Kibuloy, mapa-Pilipinas man at sa ibang bansa. Ang hindi nila alam, or kahit alam nila na yung nagmamayari ng administrator ay si Duterte. Dahil pinamana na o pinangalan na kay Duterte, ang lahat ng ari-arian ni Kibuloy ay si dating Pangulong Duterte ang nagmamayari na administrator. So balik tayo dito sa ni BP Sara. Kasunod ito ng magulong pagpapatupad ng arrest warrant kay Pastor C. Kibuloy kahapon na sanhi ng questionableng pagpapakita ng labis na puwersa at otoridad sa harap ng mga sibilyan. Maraming natruma dahil yung mga eskwela, yung mga classroom dyan sa Jose Maria College, pinasok ng armadong mga SAF groups at may mga matataas na kalibreng baril. At armado, no, fully gear sila. Fully battle gear sila doon. So, sino bang kalaban nila doon? Wala. Hinahanap si Kibuloy. 3 beses na ngayon nila ginawa. Wala din naman lang nahanap doon. Kasi bangag yung nag-utos. Puro bangag. Abalos, Marcos. Puro mga bangag yan. Romualdez, Liza. Kasi mga tanga nga, ikaw ba naman ngayon, sila nga dati para hindi sila mahuli, masaktan ng mga tao si Pangulong Marcos Sr. dati. Saan sila nagtago? Di ba pumunta sila ng Hawaii, doon sa kanilang mansion na pinangalan doon kay Lagdamio, hindi Anton yung senior. Doon sila nagtago ng ilang taon. So ngayon, ito ang nangyari. So, sa ating pagpapairal ng batas, huwag nating kalimutan ang kaligtasan ng lahat, lalo na ang mga civilian, which is, sila dito sa pool, no? At mahalagang matiyak na malayo sa panganib ang mga kabataan, which is hindi yun nasunod ng mga kapulisan. Marami din sana, huwag din sana natin kalimutan
na ang pandarahas sa ating mga mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Wala nang demokrasya ngayon sa administrasyon ni Marcos. Sila ngayon yung hari, sila ngayon yung batas, sila ngayon ang lahat. Kung anong gusto nila, yun ang masunod. Kapag umaayaw ka sa kanila, kapag kumontra ka, may kalalagyan ka. Kung hindi ka patay, o ganito yung gagawin sa iyo. Sana ay mapanatili natin ang respeto, kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Ang gusto ngayon ni Bongbong Marcos ay maghasik ng gulo para kapag ang taong bayan, kagaya dito ng membro ng KOGC na to, ay magawa na ni Marcos patupad ng martial law. So, yun yung unang kanilang gagawin. No? Maging laging mahinahon din sana ang mga Dabawinyo at ang buong sambayanang Pilipino at magkaisa ang lahat sa panalangin para sa katotohanan at hustisya. So, yun. So, sabi ng mga vloggers dito ng mga bayaran ng Marcos, pumalag daw. Pumalag sila na sabi, kinampihan daw at dapat daw protektahan si Quiboloy. Saan dito? Wala namang ginawa dito si Quiboloy. Wala namang sinabi si BP Sara dito, no, na protektahan si Quiboloy. No. Talagang mga bayad lang, walang magawa sa buhay ang mga bayarang vlogger ni Marcos na tumatanggap mura sa pira ng taong bayan. So ngayon, ayon dito kay Tatay Jason sa mga lalabs, mga bayots. So ngayon ay araw ng kalayaan sa Pilipinas. So dapat ba nating ipagdiwang ang araw ng kalayaan ngayon? Okay, maligaya tayo na nakalaya tayo sa pang-abuso, pananakop sa atin ng mga ibang lahi. Pero ngayon, ay parang hindi natin pwede ipagdiwang, no, magsaya. Dahil sa panahon ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. ay wala po tayong kalayaan sa maraming bagay. So, pero una niyan, pakinggan po natin ang kanyang pambubudol sa araw ng kalayaan. Lahat ng mga Pilipino sa loob at sa labas ng bansa sa pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Isang karangalan na mapabilang sa lahing Pilipino na mga ninuno ay magiting at nakipaglaban upang maibalik ang kasarinlan at kapayapaan sa ating bansa. At bilang tagapagmana ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at tiyaking hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakop at pang-aapi. Sa pagharap natin sa mga hamon ng modernong sigurado ka dyan? Nawa. Hindi tayo magpapatinag sa banta ng pananakop. Ikaw nga mismo at si Pinoy Una kay Pinoy, may 5 base militar ang Amerika. Dinagdagan mo pa ng 4 at ngayon, nananawagan ka pa na maghanda ang mga Pilipino dahil may banta ng kaguluhan. Ikaw yung naghamon nga Ikaw yung naghanap ng gira kaya nasasadlak tayo ngayon dyan sa madadamay ang mga Pilipino. Sa gulo, magkandamatay ang mga Pilipino dahil sa katangahan mo, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Tas ang kapal ng mukha mo at ang lakas ng loob mo, magsabi na hindi tayo pasusupil, pasasadlak sa mga mananakop. Kung hindi ba ka naman ikaw bangag, adik, o nasa katinoan, dapat hindi ka nagbigay ng base militar. Dagdag dyan sa Amerika, dapat hindi ka nagmaniklohod sa Amerika. Dapat neutral ka sa lahat ng mga bansa. Inimitunan, friends to everyone, di ba? Pero anong ginawa mo? At hindi kami malaya ngayon sa pamumuno mo dahil sa nagmahal na bilihin. Wala kang solusyon kundi ayuda. Karahasan pa ang nais mo. Ay pagtitibayin natin hindi lamang ang ating katapangan, kung hindi pati na rin ang ating pagkakaisa at pagtutulungan. Mga kababayan, tayo ang muka ng bagong Pilipinas. Sa sarili nating pamamara, maaari. Andiyan na naman yung bagong Pilipinas na pinagyayabang mo. Wala ka namang nagawang solusyon. Bumaba yung stock market, pababa ng pababa. Yung piso natin, Mr. President,
Malapit na umabot ng 60 ang $1. Ano yun? Tapos ito yung paglaban mo, ito yung ipagyabang mo sa yung bagong Pilipinas. Kahirapan, mas lalong kagutuman. Lahat na lang, walang kalayaan ang mga Pilipino sa kamay mo, sa administrasyon mo. Dahil kapag kritiko mo, may kinakalagyan. Either kung mga vloggers, tinitake down ang mga channel. Pag mag-rally ka, kagaya ng Maisog, hinaharangan ninyo. Inuutusan ninyo yung mga local government officials na harangan ng mga truck, mga malalaking truck, etc. ang mga lugar. Tayong maging bayani ng ating makabagong panahon. Gamitin natin ang ating dunong at sipag sa bawat gawain. At ang pinakamahalaga, maging mapakumbaba, mapagmahal sa bayan, at marangal tayo sa lahat ng oras. Habang binabaybay ang daan tungo sa kinabukasang puno ng pag-asa at oportunidad, tungo sa bagong Pilipinas na matagal na nating ipinapangarap. Muli, isang makabuluhang araw ng kalayaan sa lahat. Mabuhay ang malayang sambayanan ng Pilipino, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. At sa kanya, hindi po tayo malaya sa ngayon bilang isang Pilipino sa bansang Pilipinas, mga lalabs, mga bayots. Ewan ko ba? May lakas pa ng loob ito si Bongbong Marcos magsalita ng ganito sa araw ng kalayaan. Anong ginawa niya, mga lalabs, mga bayots dyan sa KOGC? Yung paglusob doon ng 2 batalyon na mga SAF troopers, no, na fully battle geared sila sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, sa Glory sa Prayer Mountain nila, no, doon sa Malungon, doon sa saan pa ito, sa Sarangani, no. So pinasok, sabi nga dito ni Tatay Jason, sa pinasok ang mga bahay at gusali. Binuksan ang mga pinto at bintana, binuksan ang mga cabinet, drawers at tokador. Akala na ando nagtatago si Kiboloy. Napakapraning ninyo. Binuksan pati refrigerator daw at mga aircon. Pinasok ang simbahan at mga kapilya. Sinisiyasat ang loob at labas ng hangar. Sumakay sa mga eroplano at helicopter, sinilip ang mga sulok ng Isiminay, Davao Studio, dressing room, toilets, production, and seat design areas. Pinasok ang kaloob-looban ng Jose Maria College compound na kung saan maraming mga estudyante doon, mga kabataan, ang natruma sa nangyari, no? So, yung mga building doon, classroom officers at kantin, giniba ang mga ari-arian, sinaktan ang ilang mga pobreng missionary at full-time worker. Nagtangka pa, ito yung nakakatawa, nagtangka pa yung isang doon, SAF, no, na magtanim ng bala, kaso lang nakita sa kamera na booking. So, nahulog daw. Tingnan mo kung gaano sila kasinungaling. Tapos ngayon, ang kapal ng mukha ni Bongbong Marcos magsabi na mapayapa. Wala po. Pagtaas ng bilihin, ng biro niya, pagtaas ng dolyar, at pagbaba ng ngayon, ng ating stock markets, pag nagsilayasan ang mga investors, mahirap po ang bansa ngayon na Pilipinas. Tapos, ito pa ngayon, nung nakaraang araw, pumunta siya doon saan ba ito? Doon sa banda sa Isabela, no? Nag-loyalty check sa mga kasundaluhan doon. Ang sabi niya, dapat daw tayong maghanda sa anumang banta ng giyera dahil nga nagkagulo na daw, no? Giyera sa labas ng bansa, labas ng Pilipinas, lalo na sa hilagang bahagi ng bansa. Sabi nga ni Tatay Jason sa dito, natural dahil naghamon si Bongbong Marcos ng giyera. So, yun ba? Yung kapal ng mukha magsalita about kalayaan. Wala po tayong kalayaan, mga lalabs, mga bayot. Sa administrasyon ni Bongbong Marcos na kapag, ano ba ginawa niya kay Hubahib? Tinanggal, sinuspende diba ng 6 months, 3 months yata, 6 months si Hubahib dahil pinahintulutan po ang Maisog rally doon sa Tagum, Davao del Norte.
At nung nagrally yata, ewan ko nung sa Cebu ba yun, kay Mayor Rama, pumunta yata doon si Hubahib, dinagdagan po ngayon ni Marcos Jr. ng 6 na buwan na suspension, so maging 1 year. So saan doon, Bongbong Marcos, ang kalayaang sinasabi mo? O si Mamba, Gobernador Mamba, ayaw niya ng IDCA. O Talsek. O sino pa? O anong ginawa na kay Tibes, kay Bantag, kay Pando Mudyasan ng Hulusulo, kay Dumanhog. Marami po. Gobernador ng Bohol. Bumaba lang, nag-negative 8 ang trust at approval rating ni Marcos doon. Tanggal sa trabaho. At may sinisanti pa doon, sinuspende, o sinisante na nga, nasa 60 kataon, yung iba pala doon ay patay na at yung iba retired na po. Ganon kabangag ang administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon. Tapos sabihin niya, Malaya, mag-celebrate ng kalayaan. Hindi po, araw ngayon ng diktadorya or adiktadorya. Yon ang tamang salita.